Mag-record ako, Lava. Okay, game. Rin tayo. Acts chapter 6. Acts chapter 6. Apo. Ready ba tayo? Lord, ito pagkalaman, ang tupuri ka sa katilisan. Nasahin po kami, dibayan po kami naman. Sabi po pag-disipon sa Father, may you teach us, Panginoon, may you guide us, Panginoon. May you lead us, Lord, sa aming pag-devotion. Parangalan ka, Ama, pag-atila ka, O Diyos, sa aming pag-aaral. Tulungan kami, Panginoon, na maintindihan namin kung ano yung nais yung ikarating sa amin. Maraming pong salamat, O Diyos, kay Bidit ng aking asawa, bilang instrumento, ang bigay ng word, Panginoon. And ikaw, Panginoon, ang patuloy na pumasabi mo kayo po sa amin. Pero gabi pong salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright. Thank you, Lord. Thank you, love. Okay. Ready na? Acts. Pagkain ko ba? Sige nga, please. Dahil nagpresenta ka. Acts chapter 6, verse 1 to 7. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo. Ang mga Filistina. Helenista. Sinabi nila, Helenista. Sinabi nila ang mga Yuda, sapagkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw sa pamahali ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong pagulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasila sa pamamahali ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, kung hindi kayo sa mga kasanahan ninyo ng pitong lalaking iginagalang gusto ng Espiritu at matalino upang ilagay namin sila sa pagtuloy sa pagiging isang samantala. Yung upong naman namin ang aming Panginoon sa pagmangangin at sa pangangaraw ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalan ito. Kaya pinili nila si Esteban, sa lalaking nilubos ang pananampalataya sa Diyos at gusto sa Espiritu Santo. At pinatilipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmeno, at Nicola, na taga Antioquia, isang lingkul na naikayat sa pananampalataya ng Diyos. Nangyarap sila sa mga apostol, sila itinanalangin at pinatungan ng Panginoon. Patuloy na lumagang at ang salita ng Diyos at tumami ang mga alagad sa Jerusalem at maraming tao ang naniwala na magandang balita. Amen. Dapat ganyan pala yung boses mo eh. Balita. Habang binabasa mo din. Pwede. Pwede lang. Yan. Ang pa- Sige. Thank you, love, sa pagbabasa. I appreciate your super duper effort. So, thank you, Lord. The Lord guide me. Yeah. So, sa Book of Acts tayo, pag sinabing Book of Acts, hindi to basta Acts of the Apostles or Acts of the believers or disciples. No, ito yung pinakamakikita nating acts, gawa ng Holy Spirit through apostles and disciples. So, act of the Holy Spirit. Kasi kung ang bida dito ay ang banal na spirito. Umakyat na si Lord Jesus sa langit, so lahat ng gawain napunta sa kanyang mga dinisciple, binild up na leaders. And sila na yung nag-manage and mula sa kanila kumalat na yung magandang balita. Lalo. Ayan. So, punta tayo sa chapter 6. Itong binasa natin, chapter 6 to. Dito na natin makikita na
Mahal, pa-mute ako. Unmute mo na lang 'pag may sasabihin ka. Thank you. Ayan. So, makikita natin dito na kung ano na yung sitwasyon, 'no? So, ano na bang sitwasyon nito? Ang sitwasyon dito, busy sa ministry yung mga apostles, disciples, family of believers. Ang setup po noon sa Israel ng mga churches, wala silang isang malaking gusali tulad ng mga meron tayo ngayon na malalaking churches, tapos building, what's this? Ayun, tapos ini-invite yung mga tao papunta. Hindi gano'n yung setup noong unang panahon sa Israel. In fact, ang setup po noon, mga house churches. Sa kanya-kanyang bahay, nandoon may mga fellowship. So, pag sinabing house church, kasama mo yung family members mo sa church. So, tatandaan natin yon. Ang mga nandun, yung pamilya, pati yung ibang believers. Pami-pamilya. Pami-pamilya. Yan. So, very close and tight yung relationship kasi community yon of believers. So, parang ang setup parang katulad dyan sa Morong, di ba? Pami-pamilya. Mga kayong magkakalapit, nagmi-meet up, no? Pero although may church tayo na gusaling church, pero that time, nung panahon nila, sa mga bahay-bahay sila nagmi-meet up. Siguro umiikot-ikot sila, possible. Ayan. So, ito na. Then dumami na yung mga disciples, background pa lang. Dumami na dumami yung mga disciples nung panahon na 'to. Dumami yung mga, Christians. Tapos since dumami na ng dumami, siyempre ilan ba yung apostles natin that time? And hindi naman binanggit lahat ng pangalan ng leaders. Hindi natin alam, libo-libo na yata sila nung oras na yon. So ito na po yung sitwasyon. Yan, ito na yung binasa mo. 'No, ito yung binasa natin. Habang patuloy na dumadami yung mga alagad, may mga reklamo. Siyempre, na management ano 'to, problem. Kung maraming tao sa isang church or sa isang lugar, 'no, and nagsisimula pa lang yung kumbaga kakasimula pa lang ng ministry, kakatayo pa lang ng isang community, hindi pa masyadong maraming rules and regulations. Hindi pa masyadong maayos yung sistema. Kumbaga, pioneering pa lang sila. And then, hindi, kumbaga, since hindi pa maayos yung masyadong sistema, wala pa masyadong rules and regulations and policies, no? Nasa process pa lang sila na kung ano yung nag-a-arise na problema, tinutugunan. So, may nag-arise na problema, may mga reklamo. At ang mga nagrereklamo, yung mga pangkat daw, mga byuda sa pangkat ng mga Helenista napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. So, kawawa naman. So, ibig sabihin, may nag-speak out. So, number one, importante yun, no? Kapag may naging problem ka sa loob ng isang church, no, magsalita ka. So, may mga nagsalita. Ni-raise up yung concern kanino sa leaders. So, yan. So, syempre kung tayo, ethics din natin na kapag may concern tayo, huwag naman tayong rude na parang sinasampal natin yung mga leaders na ito yung pinapabayaan nyo kami, welga. Tapos nag-aano na, no, kumbaga parang aktivista na sa loob ng church. So, hindi naman gano'n, no? Gagawin pa rin natin. Kung tayo yung naapakan o tayo yung napapabayaan, gagawin natin with respect and also with love din sa mga leaders natin na ito po yung problema. Kasi baka naman talagang naano lang nila, na-overlook, hindi naman nila sinasadya, ayan. So ngayon, since eto maganda sa ginawa nila sa verse 2, tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya. So kapulungan ng mga mananampalataya, hindi ko alam kung lahat ba ng mga mananampalataya or mga leaders lang, yung mga kumbaga mga nare-raise up na leaders ng mananampalataya, pero ang ginawa nila is very good. Kasi gumawa sila ng kaagad ng hakbang. Hindi nila sinabi, "Ay, hayaan niyo 'yan," o kaya nag-retaliate sila kasi maraming leaders na example, 'pag may reklamo silang narinig, sila nga ganito, ganyan, ganyan. Dapat nga maging grateful sila kasi ganito, ganito, ganyan. So, wala tayong narinig na gano'n dito. Pero naging alerto
tsaka tinugunan kaagad, this is good leadership skills. No, may kapabayaang nangyari, posible hindi nila sinasadya kasi dumadami na nga yung mga alagad, no? Na-overlook nila, hindi nila napansin, nakulangan sila ng tao, walang naka-assign sa part na yon. Maraming factors. Or kulang, ayun nga, kung hindi na nila kaya kasi ang daming overload na yung task ng mga leaders, kaya may mga napapabayaan. So ngayon, nag-meeting sila. Galing, di ba? Nag-meeting sila. Sabi ng 12, so wala na dito si Judas, si Matthias na yung 13th apostle, siya na yung pumalit kay Judas. So, si Matthias, 13th apostle, sila na yung leaders. Sabi nila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwas sa pamamahagi ng ikabubuhay. Yan. Kumbaga, alam ng leaders kung ano yung priority nila. So, ano yan, isa pang important point, dapat kung leader ka, may nireklamo sa'yo, hindi ibig sabihin na tatakbo ka, pupunta ka sa bahay nila, ayusin mo. At tuwing may mangyayari sa mga bahay-bahay, kasi nagreklamo nga sila, ikaw laging pupunta doon. Hindi gano'n. Alam mo, dapat priority mo. Dapat focused ka, ano yung task na binigay sa'yo ng Lord, ano yung priority mong gawin, at saan dapat napupunta yung oras mo. Alam mo dapat yung malalaking task at alam mo dapat yung maliliit o yung medyo maliliit o yung medium o yung moderate na amount o moderate na laki ng task. So, dapat alam natin, big, parang kumbaga large, medium, small, extra small. Dapat nakakategorize natin yung tasks. And alam natin yung malalaking task at syempre yung priority natin, especially kung yun yung tinalaga talaga sa'yo ng Lord. So, sinabi nila, hindi namin yan pwedeng gawin. Hindi namin pwedeng pabayaan yung preaching. And syempre, preaching, very important. Kaya mga kapatid, eto na, pumili kayo sa mga kasamahan nyo ng 7 lalaking iginagalang. Hindi sila yung pumili. So, ito makikita natin marunong sila mag-delegate ng task. And pangalawa, meron silang tiwala sa kapatiran. Mga kapatid, kayo yung pumili. Hindi sila controlling na, sige, gusto namin si ganito, gusto ko si ganito, sa tingin ko si ganito. Hindi, ang pinipili nila, democratic, no? Ang pinapili nila, yung mga kapatid nila. Mga kapatiran, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo. Kumbaga, among you, sino? Bakit hindi sila pumili? Or anong maganda sa ginawa nila? Hindi sasabihin ng mga tao na unfair naman, dapat si ganito, dapat si ganyan pinili. Kasi ka-close niya yan, kaya yan yung pinili. Walang ganon. Bakit? Kasi hinayaan nila yung mga tao yung pumili. Magdesisyon. It's possible din, no, na kapag leader ka, syempre, hindi mo nakikita lahat. Pero kapag ikaw yung nandun ka, belong ka sa kapatiran, magkaka-level kayong lahat, kitang-kita niyo yung ugali ng isa't isa. Marami kasing leader, maraming kapatiran, o kahit sa saang organization, maraming empleyado na kapag andyan si boss, nag-iiba yung personality. Nagiging mabait, nagiging masipag, dumaan si boss, nagiging polite, merong mga sumisipsip, may mga balimbing, ayan. So, maraming mga iba-ibang klaseng ugali na hindi talaga nakikita at nakikilala ng kataas-taasan sa isang kumpanya kung yung totoong ugali ng mga tao. Ang nakakakita niyan, actually, mga nasa pinakamababa. No, um, yung mga pinaka-lowest, dun mo makikita yung totoong kulay ng mga empleyado. Yan. Kapag nasa church ka, since may organizational chart din yung church, no, yung mga taong mga nasa walang mataas na posisyon, yun yung totoong mga nakakakita ng ugali ng mga tao. Kasi kapag ang isang normal, halimbawa ako, anong turing ko, paano ko, syempre yung isang beggar, sabihin natin, no, homeless na person, masasabi niya kung ano yung totoo kong ugali. Kasi pwedeng nagpapabibo ako sa boss, pero binabastos ko yung isang homeless. Inaalipusta ko, minamata pobre ko. Ang totoong makakakita yung mga pinaka nasa mababa. Yan. So, ngayon, kung meron tayo as a leader, is-position na natin sarili natin, magiging leader someday, ng organization man, ng company man, wow, nangarap ng church man, no? Ang ipapa-evaluate natin, papiliin natin yung mga tao, sino sa
sa kanila. Hindi naman 'to ano, hindi naman 'to siyempre sino sa tingin niyong worship leader? Hindi naman yung gano'n. Eto kasi is management. 'Pag sabing management, puwede 'tong gawin ng mga ng kumbaga hindi kailangan dito yung gifts of the Holy Spirit. Hindi kailangan nito yung super kailangan maingat na pagtawag at yung talagang calling kay Lord. Eto kasi ay sabihin na natin ano ba 'to, pang-ano lang 'to, logistics, something na managerial, mag-o-oversee. Mag-i-in-charge, organizers. Kumbaga gano'n lang naman 'to. So, 'di ba, kung may mga pagkakataon na ang mga tao yung papiliin natin, o sige sinong gusto niyong sekretary, sinong gusto niyo na mag-asikaso ng ganito, 'yan. So, sila pipili. Hangga't maaari at hindi naman nangangailangan ng specific na mataas na calling from the Lord, yung rise up natin sa position, 'no. Hindi kasama dun yung pastor na, "Oh, pili kayo ng pastor niyo." Siyempre hindi gano'n. Pero yung mga pag-o-organize, i-delegate natin sa kanila, tsaka hayaan natin silang magsalita. Also, kunin natin din lagi yung, mga sasabihin ng mga tao kasi dun natin pinapakita yung tiwala natin as leaders or magiging leaders, even as leaders sa family, as 'di ba, mother and father, dun natin maipapakita sa mga lower natin, which is mga anak, na may tiwala tayo sa kanila kapag hinahayaan natin silang magdesisyon, na hindi lahat na lang tayo nasunod, tsaka hindi tayo controlling sa kanila. Alright, so dito makita natin delegation and trust. Pinapili. Then meron silang, okay kayo pumili pero ito yung qualification. Naglatag sila ng qualification, hindi nila pinapilit tas sige bahala na kayo kung sinong gusto niyo. Hindi, pero ito yung kailangan niyong, piliin. Iginagalang, pitong lalaki, sige kailangan natin na 'to, sinabi nila kung anong kailangan 'no, nilatag nila kailangan natin ng 7, kailangan natin lalaki, ginagalang. Kasi kung binabastos yan hindi makikinig yung mga tao diyan. Tsaka kung hindi yan mapagkakatiwalaan, 'di ba? So siyempre titingnan natin yung trustworthy ba ito, reliable ba ito, may mga quality silang hinahanap. Puspos ng spirito, bakit? Kasi kung nasa flesh yan, naku, kung carnal 'yan may problema pa 'yan sa pera tapos siyempre finances issue din yata 'to, eh. May kinalaman dito yung finances, puwedeng itakbo niya yung pera. So, kailangan puspos ng espiritu para leading. Tsaka siyempre may anointing. At matatalino. Siyempre ang ilalagay natin sa tamang posisyon, etong bagay na 'to, 'tong trabahong 'to kailangan matalino. So merong mga ibang ginagawa sa simbahan or sa organization na hindi naman kailangan na sobrang maging matalino, hindi naman kailangan yung requirement. Pero sa bagay na 'to, which is pag-o-organize, magbibilang ng pera, finances, distribution, kailangan dito problem solving, analytical, kailangan nila matalino. 'Yan, upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. So, ang galing 'no? This is managerial, this is management. So, ito yung binibigay sa atin ng topic ng Lord para matuto tayo mag-manage ng mga tao, mag-manage ng organization, mag-manage ng pamilya, 'no? Or tumulong sa pag-manage ng kingdom niya, sa kingdom niya, kung ano man yung ibibigay sa atin in the future ng Lord. So, verse 5, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Natuwa sila, satisfied sila sa sagot ng apostles, ng mga leaders nila. Kasi una, pinakinggan sila, hindi pinabayaan, tinugunan at tinugunan kaagad. Pangalawa, nakita nila kami yung pinapili. Wow, kami pinapili ng mga leaders, may tiwala sila sa amin. Na-excite sila kasi naging involved sila sa decision making. So dun mo mabibuild up yung mga taong nililid mo. Kapag may trust ka sa kanila, nag-delegate ka ng task sa kanila, pinapakita mo sa kanila, "I trust you, I believe in you. You are part of this, I need you to say what you think." Kumbaga anong opinion mo, what's your opinion and what's your anong suggestion mo, anong recommendation mo. They felt good about this. And also merong qualification na sinabi yung apostles. So ngayon kung may qualification na sinabi, kita nila competent ang mga leaders natin. So, they are very satisfied sa naging response ng mga kanilang mga leaders. So, kahit pinili nila si Esteban,
Isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Wow, o 'di ba? So si Stephen kilala natin sa ibang parte ng Bible. So kilalang-kilala siya na super filled with the Holy Spirit. Kapag sinabing super filled with the Holy Spirit, less yung flesh niya, crucified yung flesh niya, hindi niya pinapagana yung flesh niya, puspos siya at connected lagi kay God. Yan, puspos. Lagi siyang nagko-connect kay Lord at nagbababad sa salita ng Diyos, no? Possible worshipper siya. Puspos ng Espiritu Santo. Sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas. Yan. So si Nicolas daw ay isang Gentile. This is breakthrough. Kasi sa Israel, kilala sila na exclusive country. Kilala sila na kami lang, kami lang, kami lang. No? So ngayon, for the church, yung mga new believers to go out and reach the Gentiles, na pinakita at demonstrate naman ni Lord Jesus Christ. Kasi ano tayo worldwide yung mission natin. Worldwide yung mission ng Panginoon. No, nag-start lang sa Israel. So nakuha yun ng mga disciples and lumalabas sila sa comfort zone nila. And isa tong malaking breakthrough kasi ginawa pa nilang leader yung isang Gentile, yung isang hindi Hudyo. So napakaganda to. Dito na nag-start na hindi lang sila, hindi lang exclusive sa Israel yung salvation. They are going to reach out and they are really reaching out at ginagawa na nilang leaders yung mga Gentiles. At tayo, Gentiles din tayo kasi hindi tayo originally taga-Israel, hindi tayo mga Israelites. Kaya yun, ito yung love ng Lord at pinakita niya, dinemonstrate ng Lord nung buhay pa siya sa lupa na ang salvation is para kumalat sa buong mundo. Ayan. At nakuha yun ng mga disciples niya. Na-pick up nila ng maayos. Nang iharap sila sa mga apostles. Tingnan natin na itong process na to kasi, this is the process of the church. Then, yung mga napiling new leaders, no, hinarap sa mga apostles, pinapunta sa harap, tingnan na natin, or pinapunta sa gitna, kung ano saan mga setup, nakikita ng mga kapatiran, hinarap sa apostol. Or pwedeng walang mga witnesses. Sila ipinanalangin, pinag-pray sila, very important na yung leaders, in-appoint na sila yung nag-lay hands, binigyan ng blessing, nilagay sa posisyon. This is the right process. Formal, and then also, sacred. Kasi yung blessing, anointing, yung leadership, 'di ba? Yung mga binigay sa apostles, binless nila kung sino yung nilagay nila sa posisyon. Pinatungan ng kamay. So sa pagkapatong ng kamay, yun nga, in-appoint, binless, also meron doon na impartation, no? Pag pinatungan ng kamay. So very important tong mga to. Tatandaan natin ulitin ko yung verse 6. Hinarap sila sa mga leaders, pinalangin sila, ipinanalangin sila, no? Pinag-pray at nilay hands. Hinarap sa leaders, pinag-pray, nilay hands. Yan, hinarap sa leaders, pinag-pray, nilay hands. And then, sa mga nangyari, sa verse 1, tignan natin, may mga reklamo laban sa Hebreo, ang mga Helenista. So, ang mga Helenista, mukhang Gentiles to I think Gentiles to, Helen, mga Greek ba to? So, maganda rin na may iba din silang, kumbaga may ibang lahi din na silang ginawang leader. Maganda din. So, ito, verse 1, nag-start yung verse sa problem. May nag-arise na problema. Ano ba yung problema? Hindi naman ganun naging reaksyon nila. Pero, natugunan nila ng maayos, tiningnan nila sa challenge, tinugunan ng maayos, inayos, no, ginawa ng paraan, sinulusyonan, satisfied lahat sa naging solusyon, no, naging formal, dinedicate sila kay Lord. And then, ito na yung pinaka naging finale. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. At dumami ang mga alagad sa Jerusalem. Well managed. Kasi, at maraming paring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Oh, and a great many of the priests became obedient to the faith. Mga pari yun So kapag maayos yung isang organization, yung isang simbahan,
no? At maganda yung leadership, management. Huwag natin mamaliitin yung good management skills. Kapag maayos, maganda yung management, in order yung mga bagay-bagay, nagiging less yung mga reklamo, no? Nagkakaroon ng sistema, nagkakaroon tayo ng order, mas nagiging madali yung buhay ng lahat. And ang mga leaders dapat matuto mag-delegate. Pwedeng mag-open ng ministry kung kinakailangan. Hindi lahat ng mga gawain nasa leader. Kapag kinakailangan, mag-raise up ng leader. Pero syempre, pag nag-raise up, pagpa-pray mo din, Lord, we pray, di ba? Sino po yung mga dapat naming ilagay sa posisyon na leader para galing kay Lord? Ma-sense yun ng leader na nangungusap ang Lord at saka pinagpa-pray. Mahanda yung tao, mahanda kung sino man yung ilalagay sa posisyon. Hindi yun, okay, gusto ko si ganito kasi friend ko siya, o kaya kasi crush ko siya, kasi, di ba? Kasi, ganito, ganyan. So, maraming minsan personal, ganyan din sa trabaho. Minsan may mga personal na reason ba't nilalagay mo sa posisyon yung isang tao. Kasi, syempre, kayo magti-teamwork, so iniisip mo dapat ka-close mo, parang nagkakaintindihan kayo, or ka-close mo para mataas yung sweldo niya kasi gusto mo siyang tulungan, gano'n. Pero hindi yun, dapat lahat ng gagawin natin as children of God, si Lord yung masusunod. Kasi kingdom niya yun. Siya yung leader, siya yung head, tayo servants. Ayan. So, dapat very sensitive tayo and filled with the Holy Spirit. So, para tayo naman patuloy na lumaganap yung salita ng Diyos through us and sa church natin, no? At dumami yung alagad, kailangan ng good management or sabihin natin good naman. So, kailangan maging better. Tsaka kapag may mga complaints, tugunan natin ng maayos. Tumulong tayo. Kung tayo man yung leader, tayo yung member, eto yung mga makikita nating mga lesson. We should be involved. Everyone should always be involved. Dapat lahat ang church pag nagdesisyon, dapat intact desisyon yan ng lahat. Dapat lahat. Teamwork. Teamwork yan. Meron yan dapat ginagawa. Hindi ibig sabihin kailangan leader yun lang yung may pwedeng magsalita. Hindi ganun. No? So, it's important kapag tayo naging leaders, makikinig tayo sa opinion, suggestion, recommendations ng mga tao. Kasi meron at meron tayong mga mami-miss out, meron tayong mga hindi makikita, kasi tao lang tayo eh, we're not perfect. Pwedeng may mga perspective sila na mas maganda, may nakita sila or may na-realize silang idea na better kaysa sa mga naging sistema na. Makita nila yung loopholes, makita nila yung mga nagiging mistakes na hindi nakikita ng mga leaders. So, leaders are supposed to be humble enough para makinig sa mga complaint and ang heart nila dapat maayos to. No? Hindi yung, hindi magtiis kayo. Hindi ganon. No? So, kailangan matugunan, maayos, mapulido lahat. Kapag nakikita ng mga tao na gano'n yung mga leaders nila, nabibuild lalo yung trust nila sa mga leaders. At kapag nagtitiwala ang members sa leaders, mas nagiging cooperative sila. Lalo na kung ini-involve sila ng leaders. Nagiging involved sila. So they feel, di ba, welcome, they feel belong, they feel involved, they feel appreciated. Maganda siya sa emotional wellness, mental health. Maganda siya lalo na syempre sa spiritual connection, nagiging maayos lahat. And yun talaga yung gusto ng Lord, unity. Unity. Kapag may nakitang bias, pag nakita ng mga members na bias yung leaders nila, magre-rebelde, may mga magre-rebelde, may mga sasama yung loob. No? Pwedeng hindi nila nasasabi pero nagsasamaan ng loob. Pwedeng yung iba vocal, magrereklamo talaga, pupunahin yung mga mali ng leaders, may mga ganon. So, iba-iba yung pwedeng maging reaksyon. So, it's important na dapat ingat tayo kasi minsan, nangyayari to, nagiging bias tayo sa mga ka-close natin sa loob ng church. At kapag mali, dapat mali. Dapat, no, madisiplina. Yan. At syempre, ilalagay natin sa posisyon kung kailangang maglagay ng halimbawa ng posisyon, yung talagang galing kay Lord, makikinig tayo kay Lord. Hindi yung sa tingin natin ito. Hindi ito yung papaganahin, hindi utak. Kasi kung utak, sa tingin ko ganito kasi ganito siya, magaling siya sa ganito, ganito, ganito. Okay, may point. Kasi very logical and technical.
Pero hindi laging technical tayo kasi we're spiritual beings and we're a spiritual family and hindi lang tayo puro mind, 'no? Spirit, spirit, si God, si God, si God yung leader, si God magde-decide, si God kaya lagi tayong mag-i-inquire, puwedeng ipag-fasting kung kinakailangan kasi dapat pulido na makuha natin galing kay Lord. Hindi tayo puwedeng magkamali kung sinong ina-appoint natin sa posisyon. Ayan, so yun yung word sa'tin ni Lord and I believe magagamit natin 'to someday. And sa buong body of Christ na may mga nangyayaring hindi tama sa mga leaders at hindi rin tamang approach sa mga members, hindi tuloy nagkakaroon ng unity maayos. And then, imbes na nagkakaroon sila nitong verse 7, imbes na patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, nagiging kamukha-mukha tayong katatawanan sa mga ibang nakakakita, sa mga unbelievers. Dito, sinabi dumami ang mga alagad. So, paano tayo dadami kung nagkakagulo nga ang buong body of Christ, 'di ba? Paano magkakaroon ng maayos na teamwork? Ang dami nating palpak pagdating sa management. Body of Christ, hindi ko sinabi isang church at di ko sinabing church natin, 'yan. So, ang ganda dito ng resulta at kahit yung mga leaders pa ng ibang belief ng mga Jew, paring Hudyo, naniwala sa magandang balita, naging Christians. Leaders pa 'to, bakit? Kasi hindi lang sila technical, hindi lang sila, "Uy, magaling 'to, logical, sama na ako dito." Hindi lang sila puro logic, hindi sila puro technical. Makikita mo maayos silang spiritual family, maayos in order system, may unity sila, 'no, nabe-bless sila emotionally, nabe-bless sila mentally, nabe-bless sila spiritually. Talagang holistic approach, bless lahat ng area ng buhay nila. So, it's a very good testimony. Plus, siyempre nandun din yung powers and gifts of the Holy Spirit. No, healing, deliverance, breakthroughs, nandun yung mga regalo ng Lord. Complete package. Pero ang body of Christ ngayon, mukhang kailangan 'to marinig kasi nga ang daming magugulo. Hindi tayo in order. And in fact, yung God natin, He's a God of order. So, kailangan makita sa buhay natin, kaya lagi nating ayusin yung buhay natin, yung sistema ng bahay, ng buhay, ng church natin, no, ng friendship, ng lahat ng area ng buhay natin dapat maayos kasi si God maayos. Pag maayos tayo individually, mas madali tayong makipag-ayos sa kapwa natin sa loob ng church. Kung maayos yung loob ng church, mas kaya natin mag-reach out sa mas marami pang tao kasi maayos yung sistema natin and relationship natin sa isa't isa. At kahit tingnan lang tayo ng ibang tao at hindi pa tayo nagse-share ng gospel dahil nakita nila yung relationship natin at klase ng buhay natin, they will be very interested to know kung anong meron sa inyo. Yan, 'di ba? Hindi pa tayo nagse-share ng technicalities, ng logic, and ng truth, pero nakikita pa lang nila at nararamdaman nila, "Ang gaan ng pakiramdam ko kapag kasama ko kayo. Nabe-bless ako." 'Di ba? "I feel warm." Hindi kayo katulad ng iba na ganito, ganyan, na masama ugali. 'Pag kayo kasama ko, um, ayun masaya, 'di ba? Magaan, hindi toxic, hindi harsh, 'no? Hindi bad vibes. 'Di ba? So, yun pa lang we can win so many people na. So, dapat hindi natin minamaliit yung good management skills, 'yan. So, 'yan yung word sa'tin ng Lord. May gusto ka bang idagdag bago tayo mag-close in prayer? Wala naman talaga. Sige, let's pray tayo at least mag-repent na rin tayo on behalf of the body of Christ. I love you. Lord, Father in heaven, we thank you for this word. Thank you, Lord, kasi kahit nag-flow lang at hindi ko maayos na na-point out lahat o na-point out ng pagkakasunod-sunod. Pero Lord, nakuha namin yung mga gusto mong sabihin, na-remind kami. At nakikita namin ngayon yung problems sa body of Christ din, sa mga issues na lumulutang at na-expose. Salamat, Father. Nakikita namin yung pagkukulang namin. And salamat sa verses na to, Lord, na pinakita mo kung paano ba dapat mag-handle, paano ba dapat maging good leader, Lord. Ito mga apostles mo, Panginoon, they are very good, Lord, sa pag-manage.
Tulungan mo kami ngayon to do the same, God, na hindi maging biased. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord, to always involve people and hear people out. At kapag may nirereklamo sila, tugunan at hindi patuloy na i-neglect, Panginoon. Lord, may you humble our modern and present leaders now and the future leaders, Panginoon, that they will really be servants, God. Lord, na hindi sila yung leaders talaga, kundi ikaw, God. Lord, ikaw, Lord Jesus Christ, yung head of the church at lahat kami parte lang ng katawan mo. Tulungan mo kami, Lord, na maging good vessels, Panginoon. Lord God, na mga gusto mo mangyari sa church mo, sa kingdom mo, Lord, to advance your kingdom, Panginoon. Lord, may you forgive lahat ng kakulangan ng body of Christ, of all the leaders of different denominations na belong sa body. Panginoon, Lord, we pray, Lord, na maungkat pa yung mga karumihan ng puso namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabless yung mga tao, Lord God, not only by the truth, Lord, but the grace, by our relationship, by our system, by our unity, by our orderliness, Panginoon. Lord God, by our trust, Lord God, Lord, by the way we delegate and we manage things, Panginoon. We pray na sobrang makita nila na bless kami. And sabi mo sa Bible, Lord, that the world will know that we are Christians by our love. We pray for more love, God, and we pray for more orderliness sa loob ng church mo, Panginoon. Lord, may you discipline lahat ng dapat disiplinahin. Tulungan mo yung church na mag-arise, Panginoon. Lord God, we pray, Lord God, that you speak all throughout your church, Panginoon, kung anong dapat gawin. Naniniwala kami na mangungusap ka sa bawat isang leader, sa bawat church, Panginoon, na aayusin mo ang lahat, Lord God, that you will all draw us, Panginoon, into being united. Na united yung iba-ibang parte ng katawan mo, Panginoon, dahil yun ang gusto mo, Lord God. At lahat ng haharang, Panginoon, sa unity mo, alam namin, Panginoon, na papaluin mo. Hallelujah. Hindi yun ang kagustuhan mo, Panginoon. We pray, makita talaga namin sinong belong sa body of Christ at sinong hindi, Panginoon. Salamat, Lord God. Lord, tanggalin niyo po lahat ng piling ng mga biases, Lord God, ng mga maling way, Panginoon, sa puso't isip mata namin, Panginoon. Lahat ng mga nababribe, God, Lord, we pray ma-expose, Panginoon, lahat ng greed and personal agenda and personal desires na nakakaapekto sa decision making, Panginoon, at sa, Lord, pagmamanage, Panginoon. Lord, we pray na talaga makita namin lahat, hubaran niyo po kaming lahat. Lord, na wala kaming maitagong kahit na ano at makita namin sa sarili namin anong problema namin. Lord, may there be great self-awareness, Panginoon, to na Lord, mag-rise up, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father in heaven. We believe in this, Lord, and we thank you, Lord, for everything. Lord, hallelujah. We thank you, God. May you bless your whole church worldwide. May there be genuine unity, Panginoon. And Lord God, genuine hearts, Panginoon, Lord God. And we pray that we will be more informed and we will be wiser and be more knowledgeable of the truth, Panginoon. And also, Panginoon, maging totoong wise kami na ma-apply namin, Lord God, yung salita mo na makakapagpabago, Lord God, sa amin from inside out. Salamat, Lord. Hindi outside lang. And help us, Panginoon, sa mga pangungutya sa kapatiran, pananakit sa kapatiran, pamumuna ng negative, Lord, pagiging hostile, Panginoon. Lord, sa mga maling approach, mga maling pananaw, Lord, magtanggalan po ang mga ito, Lord. Mga dumi na hindi namin napapansin na matagal na panahon nang nasa mga denominations. Father, expose every evil, Panginoon, na ginagawa ng kaaway para hindi maging united yung body mo. At kapag lahat ng parte ng body mo, Lord, nagtulungan, we believe, Lord, that this is gonna be, Lord God, a great move. Lord God, magkakaroon ng malaking movement, Panginoon, malaking pangyayari sa body of Christ. Lord, sa pag-advance ng kingdom mo, Lord, worldwide. Kung sila, iilan lang sila at 1,000, 2,000, thousands lang sila. Ngayon kami, Panginoon, milyong-milyong Christians ang nasa mundo. Hallelujah, Father. So we believe, God, na kapag lahat kami nagtulungan, Lord, it's gonna turn the world upside down. God, you, Lord, being our leader and support. Kaya, Father, Lord, we ask for your blessing. Lord God, we ask for your support, your guidance, your correction, your discipline, your empowerment upon the body of Christ, Panginoon. May your name and only your name be glorified, Lord. May you oppose all proud,
Father God. Hallelujah. May you rise up humble leaders, Panginoon. Let there be humble leaders sa mga susunod na generation. Servant leaders ang itaas. Pure-hearted people, Panginoon, ang itaas ng mga next leaders, God. Lord, may there be shaking in the positions of the body of Christ. Tanggalin ang mga hindi dapat na nasa posisyon, Lord God, at ng mga tumiwalag emotionally and spiritually, Panginoon, sa iyo, Lord. Salamat, Father. May there be great arrangement, Panginoon, Lord God, and cleansing sa mga nasa position. Hallelujah. Tanggalan ng posisyon ang lahat ng dapat tanggalan ng posisyon. At iposisyon, Lord, ang lahat ng dapat na nasa posisyon. Lord Father, we pray, lahat ng mga nasa will mo at according sa will mo, yun ang mangyayari sa body of Christ. We declare your kingdom come, your will be done sa body of Christ. Lord, we speak that you, Lord Jesus, you reign in the body of Christ. Jesus reigns in the body of Christ. Jesus is the head of the body of Christ. Lord God, hallelujah. May your Holy Spirit hover around the body of Christ, cover the body of Christ. And we declare, Panginoon, we are all covered with your precious blood. Salamat, Panginoon. Let there be great power, Lord God, and Lord, matinding pagtapak sa gawa ng kaaway, Lord God, by your people. Hallelujah, Jesus Christ. Your church, Lord God, malaking pasabog ang mangyayari at gagawin ng church mo, Panginoon. Kaya Lord, we thank you, we bless you, and to you all the glory. We thank you, Father. We love you. We love you. Thank you, God. Thank you sa mga mangyayari, sa ginagawa mo ngayon na hindi namin nakikita at nakikita namin at sa gagawin mo pa. Salamat, Lord, kasi hindi ka natutulog. You are always actively working, Panginoon, and you hold the things together, God. We thank you, Lord God, for roaring against the enemy and pushing the darkness away. Thank you, God, because you are the light of this world. Hallelujah. May we all be salt and light, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Praise God.